Good days guys, for today's video update ko sa orchids ko ngayong maalinsangan, mainit, tsaka mahangin. Sa nakakatuyo siya ng mga media ng orchids ko. Kahit yung mga nakamount, ang bilis matuyo. So ang itangali anong oras, mga 2 o'clock ng hapon. So kaya nung umaga diniligan ko sila. So basang basa sila, siguro mga 11 na ng tanghali. Natuyo na yung mga ugat nila. Tuyo, as in tuyo siya. So nangyayari nun, nahihirapan siyang magpa-moist ng katawan. So itataas natin yung high humidity niya. Yung mamasa-masang part lang, yung gustong-gusto ng mga orchids. So iniiwasan ko maging matuyo sila. So nangyayari kasi doon, nadidehydrate sila talaga. Natutuyo yung dahon. So ayan, basa sila ngayon. So dispray ko lang sila ng tubig. Hindi naman dilig na dilig, moist lang, tama lang. So makikita nyo, basang basa sila. Yan, basa yung mga bidyan nila. So may nagtatanong din sa akin about sa mga dahon tulad nito, mga black spot. Ito, mga blister yan na maliliit. So katagalan, paltos yan, tubig, bilog. So nangyayari dyan, brown siya nung una, katagalan nagbablock na rin siya. Yan siya, ganyan siya. Marami kasing factors ito. Pwedeng insekto o kaya bacteria infection, fungal infection sa mga orchids. Pero ito napasin ko kasi ito mga orchids na nandito, ito nabibilad talaga sa araw. Makikita nyo yung difference na nabibilad sa araw kasi itong net ko dito sa bandang itaas hindi ganun ka shade. So nangyayari, tinatamaan talaga sila ng araw talaga. Pero ito mga orchids ito, tinitrain ko talaga sila sa araw. Pero yung net nila dito 50% lang. Yung nandun na isa, black, 70%. So ayan siya. Makikita mo yung mga black spot tsaka brown spot sa dahon tsaka naninilaw siya. So ito tulad dito. Ito, may sabihin yan, naninilaw siya, nabibilad siya sa araw talaga siya. Tulad ito, nagkakaroon siya ng sunburn. Ayan, tulad yung sunburn. Ang sunburn, white siya. Makikita mo white. Tapos magkakaroon siya ng brown spot. Tapos eventually mangingitim na siya nun. Tapos pag halata mo rin yung dahon ng dendrobium, most likely si dendrobium, yung mga dahon nila nagre-red. Ito tulad nito, nagre-red. Hindi kasi talaga nabibilad siya sa araw talaga. Ayan, protection nila yan sa init. Kaya nagkakaroon sila ng ganyan na mga pamumula ng dahon. Disclaimer lang po, ito lang po yung aking karanasan sa pag-alaga ng orchids. Kadalasan, ito lang ang nakikita kong mga possible problem sa pag-alaga ng orchids simula nung nag-alaga talaga ako nito. Ayan. Tsaka dito, makita ito dati may bulaklak to eh. Kinat ko na siya. Actually, kakakat ko lang siya ngayon. Kinat ko na siya. Ito siya ngayon. Ayan. Kung makikita niyo, meron pa siyang fresh flower. Fresh flower pa siya. Tapos sa ilalim, meron ng mga natuyo. Sa baba, meron ulit siyang fresh flower. Pag ganito na, 3, 4, kinakat ko na siya. Para makasurvive ulit yung pinaka mother plant niya, pinaka main mother plant, para mag-produce ng panibagong kikis. Actually may panibagong kikis to dito sa ilalim. Ayan siya, panibagong kikis siya. Ayan, so pag hindi ko pa kinat yung flowers na yon, mangyayari, matatagalan lumaki yan. So mangyayari, mabagal yung paglaki niya. So yun siya, pag kinat ko na siya, unti-unti nang lalaki na yan. Ayan siya. Ayan. Tulad din nito, nag-cut din ako nito. Ayan. Matagal na kasi yung flowers ito. Mga 2 months na rin, kaya medyo nag-wilt na yung iba. So nangangalanta na siya. Pero ayan, kinat ko na rin yung iba. Tapos ito. Ayan. May panibago na naman siyang spike. Nakakatuwa lang, hindi siya napapagod mag-spike kasi nga, pag inalaga mo sila maganda, bibigyan ka talaga nilang bloom. Tsaka patience lang talaga. Tiyaga lang kung gusto mo talaga sila mapaganda. Tulad dito nakita nyo mga black spot siya. Ayan, marami kasi factors ito eh. Talagang
environmental stress, tsaka bacterial infection, fungal infection. So marami siya. Iba-ibang uri ng sakit sa dahon ng orchid. So kadalasan talaga, check yung area kung nabibilad, kung ilang oras siya nabibilad sa araw, kung matagal, or kakaunti lang. Pero mas maganda talaga morning sun, at least 4 hours to 5, 6, pwede na yon. Pero pinakamainit talaga mga bandang tanghali na, mga alauna, ganyan. So mainit talaga siya. Pero itong aking mukara dito, titingnan mo siya, ito talaga bilad na bilad sa araw to eh. Bilad na bilad talaga siya. Sing bilad. Makikita mo siya yung mga ugat niya. Kadidilig ko lang. Ibig sabihin pa na meron din ganyan, nag-jade na green siyang ganyan. Naka-absorb na siya ng tubig. Naka-absorb na siya ng tubig. Pero pag ayan, tuyo sa tubig, makikita mo yung white lang talaga siya. Totally white. White siya. Pero yan, diniligan ko. Binasa ko talaga, mamasa-masa. Para ayan. Tuyong-tuyo kanya ngayon, berding-berding. Ibig sabihin, nakahigop na siya ng tubig, nakasipsip na siya. Para di siya nadi-dehydrate. Pero itong mokara, train ko na to sa ano, sa araw. Pero ayan, meron siyang panibagong bulaklak. Ayan siya. Ayan. Kaya laging titingnan yung area ng orchids nyo kung nabibilad talaga sa araw or hindi masyado. Hindi naman maganda yung kulang sila sa araw kasi hindi ka tinabibigyan ng bloom, tinabibigyan ng flowers. Eventually, magdadahon lang siya, mamimerde, dahon lang siya ng dahon. Hindi ka tinabibigyan ng bloom. So, kailangan naarawan siya. Pero, advisable kasi ng karamihan din sa mga narinig ko, ayon sa research ko, ang dendrobium, gusto nila yung 50% na shade net. Pero, sabi ko nga, nag-iba yung klima dito sa lugar natin, hindi na kinakaya ng orchids yun. So, nasusunog na talaga sila masyado. Ayan. So, kailangan talaga na at least 70%, ako 70% talaga, pero sabi nila 50%. Kasi ang dendrobium, mahilig yan sa araw, pero wag naman yung bilad kasi masyado silang matutuyo. Nagkakaroon sila ng mga blister. Ayan, tulad niya, no? Ayan, sunburn to yan. Nakita yung sunburn yan. Ninilaw siya, tapos magmumumuti, tapos magba-brown. Ayan. Tapos ito si Cattleya, yung pinaka main mother plant nitong niripat ko sa pot na ito. Ayan. Dati nung nandun siya sa gilid, naninilaw siya, ngayon nagbe-berde na siya ulit. Hindi naman yung berding-berde, yung light na berde lang. Wag naman yung dilaw na dilaw, wag naman yung green ng green. Pag green na green, pangit yun. Hindi ka nabibigyan ng bloom. Magdadahon lang yan. Hindi ka nabibigyan ng bagong flowers talaga. Tapos ito yung update ko sa inyo dati na may kikis na maliit. Dito siya dati. May kikis siya na maliit dyan. Dati. Nawala siya, natanggal siya. Ewan ko na matay yata. Tapos yung pinaka flowers niya, ito. Ayan, ang ganda niya. Actually, nag-bloom na siya. Ayan na siya. Ayan. Tapos ito. Ito tulad nito. At kung mapapansin nyo, ito hindi ito nabibilad sa araw. Tingnan nyo yung dahon niya. Ayan. Wala kang makikitang black spot. Sabihin, healthy siya. Hindi siya nabibilad sa araw masyado. Green siya. Tulad din ito. Ayan. Hindi siya nabibilad masyado. Tama lang. Tama yung nakukuha ang init tsaka hangin. Ayan. Wala kang makikitang black spot, na brown spot o sunburn or anything na makikita mo na pangit sa dahon. Ang ingay ng manok. Ang ingay ng manok ko lang. Tapos ito yung tulong yan na namumulaklak siya dati. Ngayon medyo nag-ano na siya, nagtatapos na siya. Ayan, natatapos na siya. Ayan. Nangyayari dyan pagka namumulaklak siya, nagiging weak yung pinakapuno niya. Makikita mo siya, medyo parang natutuyo yung dahon niya. Ayan, natutuyo yung dahon niya. Wait lang, ay mag-focus. Focus. Ayan, kung makikita yung dahon niya, para siyang natutuyo.
Pero normal yan kasi nga yung energy na binimigay ng katawan niya, binibigay niya sa bulaklak para mapanatili niya yung bulaklak na fresh. Kaya nagiging ganyan siya. So pag kinat ko na yung flowers ito, nag-wilt na ng tuluyan, babalik sa dati yan, mamimer din na ulit siya. Yan. Yan yung mga pulse ko yan. Yan mga native. Kaya ako sila dinidiligan ng ganyan, ng mahangin. Ang hangin kasi malakas makatuyo. Nangyayari doon, natutuyo talaga yung mga ugat nila. So ginagawa ko din talaga, binabasa ko para mamasa-masa yung ugat. Ayaw nila masyado natutuyo talaga. Kaya pag summer, nakadepende rin sa'yo kung paano mo siya didiligan. Water schedule. Pag summer, kailangan, depende sa init ng lugar, umaga, tanghali, tsaka hapon. Hanggat maaari, lalo na pag mainit siya. Niiwasan natin ma-dehydrate sila. So hindi maganda yun sa kanila. Tapos ang Reticini na niripat na wala pang 3 buwan to. Yan, meron na siya ulit na kikis na lumilitaw dyan. Ayan siya. Eto. Asan to? Eto to. Ayan. Kikis na yan. Meron na siyang panibago. Dalawa yan. Ito pa yung isa. Sa gilid. Ayan, to. Ayan. Magdadahon na siya. Naka-recover na siya. Ibig sabihin, naka-recover na siya. Pero pa itong isa. Ito pa isa. Ang ingay ng manok. Sasakaling ko. Ayan, may bago na naman siyang kikis. Yan. Reticini to eh. Ayan, dalawa sila. Ito kulay puti. Yung bulaklak niya. Ayan, may bago na siya ulit. Ayan. Binasa ko talaga. Ngayon nag-tap ako ng mga coconut chunk sa ibabaw para ma-retain yung moisture talaga. Kaya talaga pagka mahangin, sa lugar namin mahangin, so kailangan ko talaga silang diligan para manatili yung ugat nilang mamasa-masa. Kasi pag natuyo yun, mahihirapan yung ugat niya mag-produce ng panibagong kikis na magbibigay ng panibagong lakas sa kanila. So kailangan basa pa rin, at least maintain yun. Ganun siya. Ito si Marmorata, yan, okay na siya. Ito palang Marmorata na to, napansin ko dito. Panaglabas siya ng bulaklak dito, yun ang pinakabagong kikis niya rin, ang pinakabagong tutubong katawan niya. Ganun pa si Marmorata. Ito rin nakaka-survive na to. Meron na tong kikis din. So Reticini ko siya. Pero ito, yan. Okay na rin to, naka-survive na rin yan. May mga ano na rin yan, may mga kikis na rin yan sa ilalim, yung panibagong shoot para sa kanilang panibagong katawan. Kasi katawan nila dehydrate, galing nga sa ano to eh, galing siya sa, ang tawag dito, galing siya sa shipment, na-stress siya kaya ganyan. Pero, hindi ko lang mapakita sa inyo, pero meron na yan. Dalawa dito, 3. Update ko na lang kayo pagka nag-ano yan. Tumubo na ulit siya. May bonsai din ako dito, nilabas ko na. Nasa gilid lang yan eh. Kasi nung bumahan, nilipat ko rin yung bonsai ko. Yan, ang init. Makikita mo sa labas. Napaka-init. Pero dito sa amin, paghapon, malamig naman dito. Tapos yung aking Lawrenceae Radius. Ayun, meron na mga ugat yan. May ugat na yan dun sa taas. Na panibago. Ayun, yung mga brown, may ugat na yan. So okay na siya ulit. Tapos itong aking mga apilum, nanosmum, semi-alba, nandiyan na siya. Yung apilim ko naglalagas na siya. Hindi ko yan masyadong dinidiligan, moist lang. Wag dilig. Saka hindi ako bibigyan ng ano niya, hindi ako bibigyan ng maraming buds or flowers kapag pinakadilig ko siya. Kasi maglalabas siya ng kikis, hindi maglalabas ng maraming buds or flowers siya. Tsaka sila nilagay kasi malamig dito. Gusto ng mga anosmum nakadikit sa puno at buhay. Ito anosmum to yan, naglalagas na siya. Hindi ko siya dinidilingan. Yan, nakakapit lang siya dyan. Makikita yung mga ugat niya. Oo siya. Yan siya. Matataba siya. Yun, anosmum din yun eh. Itong nagdalaga sa dahon na yan. Ano din yan? Wala pang 1 taon sa akin. Kakakuha ko lang din yan sa kanila. Naglalabas pa rin panibagong kikis niya. Pero sa tingin ko hindi maglalabas yung bagong kikis niya. Kasi sa tingin ko magbibigay ng buds yan. Kasi naglalagas yung dahon niya.
Matured kasi yan, nangabali lang sa shipment. Ayan o, nangabali-bali sa shipment. Na-stress ako dyan na nagalit ako doon sa seller, pero hindi ko na inaway kasi nawa din ako. Ito sila. Ito, mini Nemo din to, ay mini Dendrobium din to. Ayan, kung mapapansin mo siya, ayan o, hindi siya masyado nabibilad sa araw. Ayan, siya nababilad. Yung dahon niya maganda. Pati ito, nakikita mo siya, hindi siya nabibilad sa araw masyado. Ayan, 70% yung net niya. Yan, ang ganda ng dahon, wala kang makikita ng black spot. Ayan, wala kang makikita ng black spot. Kaya dapat talaga pagka nag-agalaga ka ng orchids, check mo yung araw kung nasaan, ilang oras siya tumatagal doon, at ilang gano siya dapat ilagay yung orchids mo doon. Check mo din, always check. Huwag mo hayaan. Pag nakita mo nabibilad na sila doon, lagyan mo ng net na at least 70% o 50%. Pero kapag ka talagang mainit talaga doon bumaghapon, ilipat mo na ng pwesto. Location lang talaga dapat, hindi mo siya kailangan pakabilad. Siya. Ito tulad nito. Yan, ito sa balunggay lang to. Hindi ko alam ang tawag yan. Bromeliads siya tayo, pero ito. May sili pa nga oh. Yan, ito Cattleya to, Jude. Jude yan na Cattleya. Yan siya. So yun lang guys, update ko lang kayo kung paano ko inaalagaan yung orchids ko pag ngayong mahangin, mainit. Mabilis kasi matuyo yung mga ugat kapag mahangin tapos mainit. So two times ako nagdidilig para ma-maintain ko lang high humidity na, para hindi sila natutuyo, hindi sila nadi-dehydrate. Tapos update ko na lang kayo sa mga iba pang infection sa mga orchids. Iano ko na lang sa inyo, ipapakita ko na lang sa inyo pa nagkaano ko. Maghahanap ako dito sa mga orchids kung may mga infection, tsaka mga uri ng infection, hindi ba pa. Maraming salamat, sana may natutunan kayo. Bye!